Ayun, magandang hapon po sa ating ulit, 'no? So, ang title po natin, hindi mabuting gawa ang makakapagligtas sa atin, 'no? Hindi good works ang makakapagligtas sa atin, 'no? Kasalanan at dun sa impyerno, 'no? Hindi yun, hindi po yun yung paraan. Hindi good works, hindi sa pagiging religyoso, hindi self-performative, 'no? Works-based, gano'n na salvation, hindi yun. Hindi po yun magliligtas sa atin. So, sabi dito sa ano, no, Matthew chapter 7, verse 21 to 20, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Sabi dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that do the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So itong mga tao po kasi na ito, mga viewers, umasa sila sa uh, good works, self-works, performative na kaligtasan. No? Mabuting gawa yung sa tingin nila magliligtas sa kanila. No? So, sa kasalanan sa impyerno. Kumbaga, naglilingkod sila sa Diyos para maligtas sa pamagitan ng mabuting gawa nila. Good works na nakaligtasan. So, sabi ni Lord dito, at sila pa mismo ay nagpa-prophesy sa pangalan ng Diyos. No? Tapos, nagpapalayas ng demonyo. Tapos, gumawa ng mga dakilang gawa, works. Yan sabi ng Panginoon dito eh. Tapos sabi ni God, and then will I profess to them, I never knew you. Sabi ni God, hindi ko kayo kilala. Sabi ng Diyos, kayo mga manggagawa ng kasamaan. Sabi niya, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So, makikita niya doon, walang relasyon, connection sa Diyos. Kung makikita nyo, hindi natutuwa ang Diyos sa good works natin na yan ang magligtas sa atin. Hindi siya inano ng Diyos na hindi yan ang makakapagligtas sa atin ng good works. Na kahit anong gawin natin, hindi. So, sabi dito hindi mabuting gawa magliligtas sa atin. Self-performative, salvation, ganun. Good works na salvation, hindi yun. Kumbaga, gagawa ko nito para maligtas ako. Ipuprove ko kay God, ganun. May ipuprove ko kay God na ayan, gawa ko ng gawa nito kasi ito yung alam kong paraan ng kaligtasan, ganun. Works, gawa. Good, bait, ganun. Religious, gawa, ganun. Pero hindi daw yun, sabi ni Lord. No? Kung baga po, hindi sa mabuting gawa natin po kaya tayo maliligtas po sa good works o performative natin bait. Hindi po yun, sabi ng Bible. Kasi bakit po? Tandaan niyo po mga viewers, head to toe, born evil, wicked tayo. No? Romans chapter 5 yung verse 12. Lagi ko sinasabi po sa inyo yung verse na yun. Na identity natin ay si Adam. Born evil, wicked. So, ay lalabas din natin imperfect. Kasi nga hindi natin kaya maglabas ng perfect na bunga. Good works, no? Hindi good works. At wala din mabuti sa atin. Kaya, ito po, yung verse na binasa natin, ito yung sa tingin ng mga tao na to, na magliligtas sa kanila yung performance-based nila works nila na salvation. Ang sabi ni God, hindi ko kayo kilala na manggagawa ng kasamaan. So, walang relasyon connection sa Diyos. Kasi nga, ang tingin niya, na makakapagligtas sa kanya, good works. Marami silang ginawa po, balas ng demonyo, gumawa ng mga dakilang gawa, sa pangalan pa po ng Diyos. Yan po yung malungkot. Self-performance salvation.
sariling kaligtasan, hindi kaligtasan galing sa Diyos, nagawa ng Diyos. Kaya nakakalungkot dito, hindi po Diyos po magliligtas sa atin. Kahit anong bait po natin. Kasi, katotohanan, wala sa ating good. No good po sa atin. So yan, pinapakita lang po dito sa verse, hindi mabuting gawa magliligtas sa atin na kaligtasan. Self-performance, no? Hindi yun. Huwag po tayo magka-trans na magliligtas sa atin ay yung mabuting gawa natin. No? So, paano maligtas? Nandito na din po, Matthew chapter 7 verse 21, sabi dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but, ito po, but he that do the will of my Father which is in heaven. Yung gumagawa lang po ng kalooban ng Diyos sa langit, ang papasok sa langit. Yung gumagawa lang po, yung kalooban ng Diyos, yung papasok sa langit. Ano yung kalooban ng Diyos yun? Di ba? Isa pa basahin ko dito, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. No? Sabi ng Bible. Tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay, hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos. Pero, yung sunod na, yung may kama, but he that do the will of my Father which is in heaven. Yun lang daw pong gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit, yung papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Ano yun? Para malaman niyo po kung ano yun, ay John chapter 6 verse 40. Ito po yung kalooban ng Diyos. Ito yan. Ito yung totoong gawa, works na salvation na magliligtas sa inyo. Gawa na galing sa Diyos. John chapter 6. Ito sama natin yung 29. John chapter 6 verse 29 plus 40. Dalawa sasama natin. Sabi dito this is the work of God. Ito ang, ulit po John chapter 6 verse 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Ito sabi ng Bible po, ito ang gawa ng Diyos. Work ni God, that ye believe on Him who He hath sent. Kung mag-believe kayo sa sinugo niya, yun yung gawa ng Diyos. Sino po yung gawa ng Diyos? Si Jesus. Yung sinugo niya. Yung mag-believe, yun yung totoong gawa. Si Jesus, yung works niya na kaligtasan. Si Jesus. Babasahin natin yung verse 40. Ito. John chapter 6, verse 40. Sabi dito, and this is the will of Him that sent me. Sino yung? Ito, this is the will of Him that sent me, that everyone which see the Son and believe on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Makikita niyo po dun sa verse, last day. Ito yung kalooban ng Ama po. Sabi dito, and this is the will of Him that sent me. Yung nagsugo kay Diaz, yung Amang Diyos na banal. At ito ang kalooban niya. That everyone which see the Son, lahat na makakita sa anak, and believe on Him, may have everlasting life. Yung nag-believe sa Panginoon Jesus, believe on the Lord Jesus, meron ng buhay na walang hanggan. Ligtas na. Saan? Sa gawa work ng Diyos. Si Jesus po yung work gawa ng Diyos. Sa salvation na yun. Hindi yung sarili natin kaligtasan. Sa salvation na gawa ng Diyos, works ni God, ay si Jesus yun. Yung sinugo na Ama sa langit, yun yung gawa ng Diyos, si Jesus. Yun yung work na kailangan natin. Kasi si Jesus Christ po, mga viewers, ginawa niya na ang lahat ng bagay. Siya na ang gumawa kasi hindi natin kaya. Si Jesus na ang sumunod ng commandments, ng law, ng batas, lahat, humapad. Si Jesus Christ na din yung nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na natin kailangan magbayad pa, gumawa.
Tapos, si Jesus Christ na din yung namatay, nilibing at muli nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwirang righteousness at para sa ating kaligtasan, no? At doon makikita din, perfect righteous na tayo at holy at sanctified na tayo, wala na tayong kasalanan, justified na tayo, saved na tayo through the blood of Jesus, kaya tayo naligtas sa gawa ng Diyos, sa gawa ng Panginoon. Siya yung gawa ng Diyos eh. Si Jesus yung gawa ng Diyos, work ng Diyos na kaligtasan. Yun yung work na totoong panampalatayang ng buong puso. Hindi yung sarili nating work, kaligtasan. Okay? So yun po yun. O, ito, ulitin ko po. Para maano kayo. John chapter 6 verse 29. John chapter 6 verse 29. Ulitin natin. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. Ito ang gawa ng Diyos. That he believe on him who he had sent. Magbilib kayo sa sinugo niya. Yun yung gawa ng Diyos. Si Jesus yun. Magbilib kayo sa kanya na sinugo niya ng amang Diyos na banal. Si Jesus, yun yung gawa ng Diyos. Sa verse 40, and this is the will of him that sent me. Ito ang kalooban ng amang Diyos na banal na nagsugo sa akin, no? Si Jesus ang nagkasalita dito. Sabi dito, that everyone which see the Son, nakikita sa anak. That everyone, no? Lahat ng mga tao na nakikita sa kanya, see the Son, and believe on him, no? And believe on him, may have everlasting life. May buhay na walang gana. Diba? Yun yung gawa ng Diyos, si Jesus. Mag-believe po kayo sa Panginoong Jesus. Believe on the Lord Jesus Christ. Sapagkat yun po ang gawa ng Diyos, si Jesus. Yung work ng Diyos, kaligtasan, salvation. Na perfect na salvation. The Lamb of God to take away the sins of the world. Yun. Doon kayo mag-believe. Doon kayo mag-trust kay Jesus na gawa ng Diyos. Hindi sa gawa natin na magligtas sa atin. Hindi yun. Hindi sa effort natin. Hindi sa effort ng Diyos through Jesus. Di ba? Yan ang totoong salvation. So ngayon mga viewers, basahin niyo din yung Hebrews 10:14 na lagi ko sa inyo sinasabi. For by one offering po, He had perfected them that are sanctified. So sino po ba yung one offering doon? Si Jesus Christ po yun. Died for our sins and buried and rose again in the third day. And then, perfect na tayo at righteous at sanctified, wala ng kasalanan, saved na through the blood of Jesus. Ina-accept niyo po ba yun ng buong puso? No? Yung verse na yun, Hebrews 10:14. On the Lord Jesus, no? Do you believe on the Lord Jesus Christ po ba? Yun po yun. Yung verse na yun. Trust on the Lord Jesus Christ. That He did the works for you. Hindi mo na kailangan gumawa pa, magpagod para sa kaligtasan mo. Kasi ginawa na ni Jesus yung sacrifice. Yun lang po yun. Simple lang po, yung Hebrews 10:14. Accept lang. Trust, believe on the Lord Jesus, mga viewers. That Jesus Christ died for our sins and buried and rose again in the third day for our righteousness and justification. At perfect holy na tayo at righteous to the blood of Jesus. At wala ng kasalanan. Ayan yung pagtiwalaan nyo. Yung verse na yun. Na, yan nyo po yung identity nyo na yun na si Christ ay identity nyo na perfect na kayo at righteous. Ibig sabihin yun, yun yung pagtiwalaan nyo. Yan po yung pananampalataya na. Nananampalataya na kahit hindi mo nakikita. Nananampalataya kang perfect ka na through the blood of Jesus at holy at wala ka ng kasalanan. Yan po yung faith. Ina-accept mo, nagtitiwala ka, wala ka ng kasalanan, saved ka na through the blood of Jesus. Na work gawa ng Panginoon. Yun po yung totoong work. Okay? So, maraming salamat. Ang ano ko lang po sa inyo, believe on the Lord Jesus Christ that He died for our sins and buried and rose again on the third day para sa ating katuwiran, righteousness.
at perfect righteous na tayo to the blood of Jesus Christ. Accept that on the Lord Jesus Christ with all your heart. Ask na Panginoon niya si Elias as Lord and Savior. Yun lang po yun, done na. So, bye-bye. God bless you mga viewers. Huwag nyo kailangan mag-like, mag-subscribe, like and share, subscribe nyo po ang ating channel sa YouTube. Huwag nyo kalimutan. So, yun. God bless you.